JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lando. Taong 1983, Zambales. Sa liblib na bahagi ng Zambales, lagpas pa sa huling baryo kung saan ang mga kalsada ay unti-unti nang nagiging lupa. May nakatira na isang matandang magsasaka na kilala sa pangalang Lando. Sa unang tingin, tila paraiso ang kanyang lupain. Malawak na taniman ng iba't ibang uri ng gulay, mga punong-puno ng bunga, mga hanay ng bulaklak na parang nakangiti sa araw. Si Mang Lando ay isang napakasipag na matanda. Madaling araw pa lamang gising na at hanggang gabi walang humpay sa pagkilos. Sa umaga, makikita siyang nagdidilig ng mga halaman na para bang kinakausap ang mga ito. Alagang-alaga ni Mang Lando ang lahat ng nabubuhay sa kanyang lupain. Kaso nga lang sa kabila ng kagandahan ng tanawin, may isang bagay na hindi maitatago. Si Mang Lando lamang ang nag-iisang tao sa dakong iyon. Wala ni isang bahay sa paligid at wala ring ibang dumadalaw kung hindi bumibili lang ng kanyang pananim. Sa gabi, tanging langit na puno ng mga bituin at alingaw-ngaw na mga kuliglig ang nakakasama niya. Bata pa lamang si Lando, pinasan niya na ang mabangis sa mundo. Sa murang edad ay naging biktima na ito ng mga pangungutya, panlalait at panghuhusga mula sa mga taong wala naman siyang nagawang kasalanan. Hindi pantay ang kanyang muka. Nakalaylay ng kaunti ang isang bahagi. Ang kanyang mga mata ay tila palaging pagod. At ang bibig naman, nakapilipit na parabang nagmumukha siyang palaging galit kahit hindi naman. At dahil dito, naging laruan siya ng mga batang kasing edad niya. Ang masaklap pa, pati na rin ang matatanda, hindi nahiyang apihin ang isang batang katulad niya. Oy, ayan na siya oh. Uy, si Lando yung tabingi yung muka oh. Baka kaya iniwan ng tatay at nanay niya no? Anong ibig mong sabihin? Eh di ba ulila na yan? Kaya siguro siya iniwanan ng mga magulang niya kasi ganyan yung mukha niya. Pangit. Umalis na nga tayo. Baka mahawaan pa tayo ng kapangitan yan. Si Lando, maliit at mahiyain, nagkunwaring hindi narinig ang mga sinabi. Pero kumirot ito sa kanyang dibdib. Sa araw-araw na pangungutya at mga matang mapanlait, hindi na nakakapagtaka kung bakit hanggang sa pagtanda, bitbit nito ang hinanakit at puot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit nga ba wala siyang magulang. Hindi niya ito nakilala. Tanging alam lamang niya ay iniwan siya. Ipinaampon sa isang matandang mag-asawa sa baryo. Bagamat mabait ang mga ito, kaso nga lang maaga rin silang namatay. Simula noon lumaki si Lando ng mag-isa. Dala-dala ang mga bulong. Siguro may sumpayan, kaya walang pamilya. At habang tumatagal mas lumalalim ang mga sugat na yun. Nang magkaedad si Mang Lando, unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Ang batang tahimik at malambot ang puso, ngayon ay naging matanda na mahirap kausapin. Mabilis magalit at ayaw na may ibang taong umaapak sa kanyang lupain. Isang araw, isang ale ang nagtanong sa kanya. Mang Lando ano? Matanong lang po kung mamarapatin niya. Bakit po dito kayo tumira? Ang layo-layo. Napansin ko din wala kayong kasama rito o kahit kapitbahay man lang sana. Wala ba kayong pamilya? Kung bibili ka, bumili ka na. Kung pumunta ka lang para manghialam sa buhay ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. Napatras ang babae.
Hindi na nagtanong. Kinuha na lamang ang mga pinamili. Bagamat hindi lubusang narinig ni Mang Lando ang babae, sigurado siya na bumubulong ito sa sarili. Dapat lang talagang pagsabihan ng mga katulad yung pakialamera. Nakikisawsaw sa buhay ng iba. Hindi na lang tumahimik. Pagmasdan ng kagandahan ng mga pananim ko. Pero kahit ganito ang madalas na engkwentro ng matanda, hindi may kakaila ng kahit sino. Si Mang Lando ang may pinakamagandang ani sa buong bayan. Ang kanyang mga kalabasa ay palaging mas malaki, mas malusog kaysa sa karaniwan. Ang mga okra ay malulutong. Ang mga bulaklak ay maganda ang bunga. Matitingkad ang kulay. Amoy na amoy ang kabanguhan. Para bang may lihim na kaalaman ang matanda sa lupa, sa tubig, at sa pagpapalago ng mga ito. At sa kabila ng ugali niyang pangit na pinapakita sa iba, marami pa rin ang bumabalik para bumili, para pagmasdan, dahil walang kasing ganda ang kanyang ani. Sa bawat araw mistulang anak na ang turing ng matanda sa kanyang mga halaman. Habang nag-aalis sa mga damo, madalas ay nagsasalita ng mag-isa. O ayan na, dahan-dahan lang. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo papabayaan. Wika ni Mang Lando sa mga pananim at tila sumasabay ang hangin. Hinahaplos ang mga dahon na parabang sumasagot ang mga ito. Kung may makakita man sa kanya, mga napapadaan, pinagtatawanan siya at sinasabihan na sirana ang ulo. Pero hindi ito ang mahalaga sa kanya. Sa taniman, doon siya nakahinga ng maluwag. Doon siya kampante at masaya. Doon siya nagiging si Mang Lando. Hindi ang nakatabingi ang muka. Hindi ang pangungutya. Hindi ang batang naulila at tila sinisisi sa kanya ang lahat. Doon siya nagiging tao. Habang nag-iisa sa malaparaisong hardin, naalala naman ni Mang Lando ang kabataan. Isang gabi, habang nasa upuan ang mga bata sa baryo, napadaan ang batang si Lando noon na may bitbit na basket ng kulay. Oy, tignan niyo yung mukha niya oh. Parang pinisil na tigbalang. Tumigil ka nga, ano ka ba? Hindi yan papatulan ng tikbalang, no? Baka nga pati yun matakot pa sa mukha niyan eh. Nakakabinging tawanan at sigawan ang narinig. Si Lando, napahinto lamang ng sandali. Pinisil ang hawak na basket, pero hindi siya lumingon. Tumuloy siya sa dilim na daan, habang ang mga boses ng mga panunukso tumitibay na baka sa kanyang alaala. Lumipas ang maraming taon. Ang mga batang nangungutya sa kanya noon, nagkaroon na ng kanya-kanyang asawa, nagkaanak, bumuo ng sariling pamilya at may sarili ng bahay at bukirin. Habang si Lando, kahit gaano kasipag ay nanatiling mag-isa at doon tumigas ang kanyang puso. Hindi na siya basta lamang malungkot, kundi naging masama ang loob niya sa mundo. Kung ayaw nila sa akin, mas mabuti. Ayaw ko din sa kanila. Hindi ko sila kailangan, ano? At sa puntong yun, nagsimula nang magkaroon ng ibang timpla ang hangin sa paligid at lupain niya. Ilang taong namuhay ang matanda. Mag-isa man ngunit payapa. Para sa kanya sapat na ito. Ngunit nagbago ang lahat ng isang umaga. Habang naglalakad si Mang Lando sa gitna ng kanyang taniman, napansin niya na tila may kakaiba. Hindi ito simpleng kalat ng lupa o simpleng pagyuko ng tangkay. Meron talagang gumagalaw ng kanyang lupain at hindi ito pangkaraniwan. Sa tapat ng kanyang taniman ng mais, may isang mahabang linyang matatagpuan. Wasak ito sa lupa, para bang may mabigat na bagay na gumapang. Ang mga tangkay ay wasak-wasak
May ilan pa na parang sinipsip mula sa loob. Napatigil ang matanda. Ilang segundo siyang hindi huminga. Marahang lumabas sa kanyang bibig ang isang malamig na bulong. Unang pumasok sa isipan ay ang mga batang pasaway sa baryo. Maaaring sila ang may gawa nito. Batay sa karanasan, madalas talagang gumawa ng hindi maganda ang mga bata dahil gusto lang nila. Ngunit hindi naman doon tumigil si Mang Lando. Naisip niya rin na maaaring mga taong inggit ang gumawa nito sa kanya. O hindi kaya naman, isa o grupo ng mga taong nasungitan nito at nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Maraming posibleng dahilan, pero kailangan kong matukoy kaagad. Siguro napikon sa ugali ko, kaya nangahas na sumilip dito kagabi at sirain ang aking pananim. Malaking katanungan kung paano ito naganap. Imposible na hindi siya magising. Bagamat matanda na hindi siya bingi o ulyanin. At ang kanyang mga pananim, lubos kong ingatan, kaya hindi niya papalampasin kung sino man ang gumawa nito. Galit, inis, kaba. Lahat ng negatibong emosyon ay naglaho. Kinagabihan nagpa siya itong tugisin ang salarin. Kumuha siya ng lampara, itak at polo. Binuksan niya rin ang isang lumang bangko na gawa sa kawayan at doon siya naupo. Nakasilong sa ilalim ng malaking puno ng mangga na nagsisilbing bubong nito. Mata sa dilim, tenga sa hangin, matalas ang pandama. Handang labanan kahit sino pa man ang dumating. Ngunit walang gumalaw. Ang mga kuliglig ay iisa lang ang tono. Ang hangin ay banayad, malumanay at mahinahon. Pero ganun pa man, hindi nagpakampante ang matanda. Sa bawat oras na dumadaan, lalo siyang nababalot ng matinding pakiramdam. Sinuri niya ang paligid, ngunit wala naman siyang nakikita. Ganun pa man, hindi nawala sa kanyang isipan na parabang may nakatingin, may mga matang nagmamasid. At dahil hindi sanay sa puyatan, hindi nito namalayang nakatulog pala si Mang Lando. Nagising siya ng madaling araw dahil sa lamig na dumadampi sa kanyang batok. Parang may humahaplos. Hindi pangkaraniwang simoy. Parang hininga. Isang mahaba, mabigat na hininga. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sinuri ang paligid at kinuha ang bolong dala. Ngunit katulad kagabi ay wala pa rin siyang nakita. At nang tuluyan ng sumikat ang araw, para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Dahil sa sobrang galit, ang mga tanim ay parang niyurakan ng isang higante. May mga ugat na nakausli. May mga dahong napigtal na parabang sinabunutan. Sa sobrang galit ay naibato niya ang bolong dala sa lupa. Nakasalisin na naman. Imposible. Imposibleng hindi ko narinig kung ano man ang nangyari. Ano ba yan, ibon? Pusa hindi rin. Mga bata pasaway. Ano kaya? Pero paano sila makakapasok nang hindi ko naririnig? Nagpatuloy si Mang Lando sa pagsuri ng ibang tanim. Inalam kong gaano kagrabe ang pinsala. Sa bawat tanim ay parang hinawakan ng kamay ng hindi pang tao. Mahaba ang bakas, mga hinila, mga bitak sa lupa na parang puwersa sa ilalim, pero hindi naman lumindol. Kinabukasan hindi pa rin napapawi ang kanyang galit at puyat, kaya naman naganda na siya. Nagsuot ang matanda ng lumang jacket para sa lamig. Tinandaan niya ang bawat lagusan sa kanyang lupain at binakuran ang mga ito. Tahimik siyang naglalakad. Halos walang oras na hindi ito paikot-ikot. Pinunta ng bawat bakod ng kawayan, maging ang likuran ng kanyang kubo.
Silyado na ang bawat lugar. Ang lamparang bitbit at buwan lamang ang nagsisilbing ilaw ng matanda. Ganun pa man, sapat ito upang makita niya ng malinaw ang lahat. Ilang oras na ang lumipas. Sa kabila ng pagod at antok, nanatiling alerto pa rin si Mang Lando at ang pandinig niya. Sa bawat kaluskos ng dahon, bawat pagaspas ng ibon, sa bawat bitak ng sanga mula sa ilalim ng kanyang tsinelas, nagdudulot ng reaksyon sa kanya. Kagad niya itong tinitigan, sinuri ng mabuti. Paglipas pa ng ilang sandali sa malayong bahagi ng kanyang lupain, bandang likuran ng mga kalabasa, doon lamang niya napansin may munting anino na gumagalaw. Parang hayop, parang maliit lamang ang katawan, asong sumusungkit ng lupa. Pero merong kakaiba. Ang galaw nito ay hindi normal. Hindi niya maipaliwanag kung ano. Ngunit ang pagkamot nito ng lupa ay parang may udyok ng pagluluksong hindi normal. Kinusot niya ang mga mata. Hindi sigurado kung malabo lang ba ang kanyang paningin o pinaglalaroan siya ng dilim. Ngunit ang maliit na anino ng aso, nang tumigil sa pagkutkot ng lupa, parang palukso-luksong naglalakad papalayo. Mabilis, tila hindi pantay ang paggalaw. Itinapat ng matanda ang liwanag ng lampara sa direksyon ng anino at nang magtagpo ang liwanag at anino, kumislap ang dalawang bilog na mata ng nilalang. Hindi parang hayop, hindi mata ng normal na aso, kundi parang mga mata ng batang matagal nang hindi nakakita ng araw. Napatras si Mang Lando, ngunit pinakalma nito muli ang sarili. Hayop lang yon. Isang normal na maliit na hayop. Pagdilat ng mga mata, wala na ang nilalang. Kung yon man ang sumisira ng pananim ko. Sa ngayon, hindi siya nagtagumpay. Dagdag pa ng matanda. Bumalik na siya sa pagroronda. Nabawasan naman ang kabang naramdaman ni Mang Lando sa isip nito. Siguro naman hindi na babalik pa ang asong yun. Nakampante ang matanda. Kinabukasan aayusin niya na ang mga napinsala. Ngunit malalim sa kanyang dibdib, tila sinasabi ng kanyang sarili na hindi ito ordinaryong hayop. Pagdating ng araw, halos malaglag ang panga ni Mang Lando sa lupa. Mas matindi ang pinsala. Hindi na ito simpleng abala. Pinaghapit ang mga halaman at ang mga bulaklak. Hindi lamang pinigtal, kundi sinira. Binaboy na parang mga kamay na nagkamot sa lupa at humatak na mga dahon at bulaklak na siyang inapak-apakan sa lupa. Tila giniling ang mga pananim. Ang mga gulay ay pinagkakagat. Ang iba ay halos mabulok na sa grabing pinsala. Nagsilabasan ang mga insekto na siyang kumain sa mga pananim. Ang mga ugat ay parang binungkal sa lupa at tinapon. At ang lupang maayos niyang hinulma ay parang hinukay mula sa ilalim at ginulo. At ang pinaka nakakapanlumong pangitain, merong mga bakas ng paa. Maliliit pero hindi pang bata. Kakaiba ang hugis. Tila mula ito sa hayop na kailanman ay hindi niya nasisilayan. Mahaba ang talampakan, hindi tama ang sukat ng mga daliri, at sa ilalim ng bakas, napagtanto ni Mang Lando na napakabigat nito. Hindi tugma sa laki ng mga marka. Napasigaw, nagdabog, galit na galit habang kinakausap ang sarili. Hindi na napigilan pa ni Mang Lando na magwala ng mga panong yun. Napahawak siya sa ulo. Hinila ang mga buhok. Halos makaskas na ang ngipin sa labis ng panggagalaite. Paano?
Paano nangyari ang lahat ng ito? Mataas ang mga bakod. Buong gabi kong rumuronda. Maliwanag ang lampara. Walang ingay kagabi. Sigurado kung walang tao o hayop sa paligid. Wika ni Mang Lando. Kung sino ka man at kung ano ka man, pinapangako kong magbabayad ka. Nagpatuloy ang ganitong sistema ni Mang Lando. Araw-araw at gabi-gabi. Halos hindi na siya natutulog. Bawat oras ng dilim, binababad niya ang pagbabantay. Minsan ay nakaupo siya sa pagitan ng mga halamang gamot. Tumatango. Nagbabaka sakaling matsyempuhan ang gumawa nito. Minsan naman ay tumatayo ito sa tabi ng lumang puno ng santol na tila babantay. Minsan umaakyat ito sa puno upang makita ang kabuuan ng lupain. Daladala ang lampara, itak, at lahat ng galit na naipon niya sa loob ng ilang dekada. At habang tumatagal, mas umiitim, mas dumidilim ang kanyang puso, mas tumigas ang kalooban. Hindi lang dahil sa misteryong nilalang o kaya naman sa paulit-ulit na pagkasira ng kanyang mga pananim, kundi sa pakiramdam na muli na naman siyang pinagkakaisahan ng mundo. Kung dati ay matipid lang ang ngiti niya sa mga bumibili, ngayon ay wala na. Tanging pag-irap, pagsusungit, nakasimangot na mukha na lang ang natatanggap ng mga tao. Isang araw, may dumaang magsasaka mula sa kabilang baryo. Sa sobrang ganda ng mga bunga ni Mang Lando ay dinadayo talaga ito ng mga tao. Sanay na ang magsasakang ito na bumili ng basil at talong sa matanda. Madalas pa nga napaparami ang kanyang nabibili sa labis sa kagandahan at lusog ng mga pananim. May bitbit itong sako ng bigas, pawis sa noo, ngunit magaan ang ngiti. Tila kakagaling lang sa nakakapagod na pagtatrabaho at mahabang biyahe. Orlando, kumusta ka riyan? May mga bunga na ba? Kukuha sana ako ng basil eh. Ang bango talaga ng mga pananim mo kahit kailan. Kung gusto mo pwede nating palawakin ang mga paninda mo. Magsabi ka lang ako mismo magbabiyahe at ibebenta ko mga bunga mo. Wika ng magsasaka. Abot tenga ang mga ngiti. Mahahalata talagang matagal ng parokyano ito ni Mang Lando. Hindi sumagot si Mang Lando. Kumuha lamang ito ng mga paninda. Inilagay sa supot. Inihagis sa matanda. Napatras ito ng bagya at tila nagulat sa ginawa ni Mang Lando. Ayos ka lang ba, Lando? Kung may problema ka, kung kailangan mo ng tulong o taong makikinig sa'yo, nandito lang ako. Bagamat nakakainsulto ang ginawa ni Mang Lando, hinabaan na lamang na magsasaka ang pasensya. Inunawa na lang niya ang sitwasyon ng matanda. Maaaring maraming pinagdaraanan, pero walang pinagsasabihan. O ito, Lando. Ilalagay ko na lang ang bayad ko dito Basta kung may problema ka, pwede akong makinig. Inangat ni Mang Lando ang kanyang ulo. Nakasimangot at tila tinaasan lamang siya ng kilay. Para bang naiinsulto sa kabutihang inalok ng magsasaka. Huwag ka namang ganyang, Lando. Oo, maganda talaga ang mga pananim mo. Pero kung magpapatuloy ang ganyang pag-uugali mo, kahit gaano pa kaganda ang mga yan, balang araw wala nang bibili sa'yo. Ang mahirap pa niyan, paano kung matapat ka sa piko na tao o hindi kaya grupo, baka pagtulungan ka. Pero, mauna na nga ako kung sakali man. Sana baguhin mo ang pakikitungo sa kapwa. Ayoko naman na balang araw, kung sakaling mawala na tayong lahat, ni isang tao wala man lang pumunta sa lamay mo.
Wika ng magsasaka. Umalis na sa lugar. Damang-dama ang matinding pag-aalala nito para kay Mang Lando. Alam din ng matanda na mabuti ang loob ng magsasaka. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Wika ni Mang Lando sa sarili. Sa pagpapatuloy ng paglala ng ugali ni Mang Lando, tila nagkatotoo ang babala ng magsasaka. Unti-unting naging matumal ang paninda. Nang mga sumunod na linggo, halos 2 na lang ang bumibili. Sa mga sumunod ay 1 na lang. Hanggang sa kalaunan wala nang dumaraan. Wala nang kumakatok. Wala na ring pumupuri sa kanyang mga bulaklak at mga gulay. Pero si Mang Lando, hindi man lang nag-aalala. Hindi niya pinapansin kahit unti-unti nang natutuyo ang ikinabubuhay. Para sa kanya hindi mahalaga ang ibang tao. Mas prioridad ang mas malaking kaaway, ang misteryong salarin ng dilim. Isang gabi habang nililibot ang lupain, sa bandang bahagi ng Kakahuyan, kung saan madalas matagpuan ang ilang mga insekto, may narinig siyang kakaiba. Hindi ito tunog ng hangin, ng hayop, at hindi rin ito hakbang ng nilalang na matagal niya nang inaabangan. Para itong kaluskos ng maraming dahon na pinapakialaman. Dahan-dahan, patagong ginagapangan. Natigilan si Mang Lando. Halos ilang segundo itong hindi huminga at hindi gumalaw ang katawan. Tumaas ang kanyang balahibo. Itinaas niya ang lampara at tinapat sa pinagmula ng ingay. Sa likod ng puno ng santol, may hugis na kumikilos. Nakakurba, nakayuko, at tila nagtatago. Nang makita niya kung anong uri ng halimaw, isang bata, madungis, at halos masubsob na ang ulo sa lupa sa labis sa pagkakayuko. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Napakunot ang noo ni Mang Lando. Hoy bata! Anong ginagawa mo dyan? Halika rito! Wika ni Mang Lando habang daladala ang itak at lampara. Nagulat ang bata at napatras. Halos matumba sa pagkagulantang. Marahang tumingin sa kanya. Malalaki ang mga mata at malalim. Parang puyat sa sobrang itim ng paligid. Sobrang payat at medyo nanginginig na. Mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Nagtitiga ng 2 ng ilang segundo. Nakita ang malaking itak. Sabay kumaripas ng takbo ang bata. Hinabol ito ni Mang Lando. Dala-dala pa rin ang lampara at itak. Hinarang niya ang batang naliligaw. Ikaw ba? Ikaw bang sumira dito? Hindi man nagsasalita. Mariin siyang umiling. Nakatitig pa rin sa itak na bitbit ng matanda. Napahinga ng malalim si Mang Lando. Ibinato papalayo ang hawak na sandata. Muli itong nagbuntong hininga. Tinanong muli ang bata. Ngunit ngayon mas mahinaho na ang boses. Uulitin ko. Ikaw ba ang humila ng mga halaman ko? Huwag na huwag kang magsisinungaling. Nilapitan niya ito. Halos dumikit na ang muka. Ang ilaw ng lampara nagbibigay ng anino sa muka ni Lando. At dahil doon, malinaw na nakita ng batang iyon ang kanyang kapansanan. Tabingi ang isang mata, bitak ang labi, hindi pantay ang pisngi. Dati kapag nakikita ito ng mga bata, sila ay kagad napapatras, napapahiyaw. Ngunit ang batang ito, walang bakas ng takot, walang halo ng pandidire o panghuhusga. Tumingin lamang ito ng diretsyo at tahimik. Doon naramdaman ni Mang Lando na kumirot ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nakita niya ang sariling anyo sa mata ng bata
na walang kasamang panghuhusga. Kinabukasan, mas maayos na ang kanyang pag-isip. Sinubukan niyang alalahanin ang itsura ng kanyang tanim, ang lalim ng hukay, ang bigat ng pagkapunit ng mga tangkay, halaman, mga dahon at bulaklak, ang haba ng hatak sa lupa, at doon napagtanto ng matanda ang isang katotohanan. Hindi kaya ng isang maliit na batang patpatin ang ganong klasing pinsala. Ang patpating bata na nasa harapan, ang braso ay parang isang natuyong sanga. Hindi pwedeng makasira ng ganong kalakas. At habang pinagmamasdan niya ang bata mula sa malayo, napansin niyang halos hindi makatayo ng matagal ang paslit. Madalas nakaupo, natutuyo ang sipon, madalas nagpapahinga, hindi siya ang salarin. Ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin natunto ng matanda ang salarin. Ang batang paslit na palaging tinataboy, hindi pa rin umaalis. Umalis ka na rito. Huwag ka nang bumalik. Huwag kang dumikit sa mga pananim ko. Ano ba? Hindi ako nag-aapon ng bata. Iba't ibang araw, iba-iba rin ang sinasabi ni Mang Lando. Ngunit kahit gaano kalakas ang kanyang sigaw, kahit gaano kasama ang kanyang tingin, bumabalik at bumabalik pa rin ang bata. Paminsan nakaupo sa lilim ng puno, minsan nag-aabang na parang aso, nag-aantay kung sakaling may malaglag na bunga at ito ang kinakain. Ni isang beses hindi ito pumitas, hindi lumalapit ng sobra at hindi rin ang gugulo. Para bang ang gusto lamang ng bata, mga taong nariyan, hindi natitinag sa pangaaway ni Mang Lando, sinusubukan niya itong takutin. Nagpakita siya ng itak, sinigawan niya ng mas malakas. Binaliktad ang lampara upang ang kanyang anino magmukhang demonyo, kasabay ng kapansanan nito sa muka. Ngunit kahit ganun, hindi natakot ang bata. Hindi ito napatras, hindi tumakbo, hindi pumiyok. Salip tumingin lamang ito ng diretsyo, parang sanay na sanay na makita ang malahalimaw nitong muka. Habang tinitignan ang mga mata nito, kumirot ang puso ng matanda. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya na kahit papano, gumaan ang loob ng bata nang makitang meron na itong kasama. At doon, para bang may bagay na kung anuman ang naramdaman ni Mang Lando sa kanyang dibdib, hindi niya matukoy kung awa ba ito, o dismaya, o isang uri ng pakiramdam na hindi niya naranasan mula sa iba, ang konsiderasyon. Simula noon kahit masungit pa rin siya, kahit palaging galit, kahit halos hindi na siya kumikibo, hindi niya pinigilan ang bata. Hindi niya ito pinapagalitan na manatili sa kanyang tabi. Hindi niya ito tinatawag na anak, na alaga. Wala siyang sinasabi. Wala siyang inaamin, pero hinahayaan niya itong umupo sa tabi ng kubo. Tumulong mag-ayos sa mga paso, kumain ng kanin at mantika, paminsan-minsan kasama ang gulay na kanyang niluto. Higit sa lahat, hinahayaan niya itong matulog sa ibabaw ng lumang banig sa ilalim ng puno kapag gabi. Hindi niya kailanmang sinabing pwede, pero hindi niya rin sinabing hindi. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang lupain ni Mang Lando ay hindi na ganap na tahimik. May boses na ng bata, tunog ng maliliit na yabag. May katulong na siyang ayusin at alagaan ang mga pananim. Dahil madalas niya nang kasama ang bata, naisipan ni Mang Lando na bigyan ito ng pangalan. Hindi na Hoy, bata o kung ano man ang tinatawag niya. Kiko na ang pangalan. Habang tumatagal naging malusog ang batang si Kiko, nagagawa na nitong ngumiti.
tumawa at maglaro sardin. Malayong malayo sa unang pagkikita. Dahil pagdating ng bata, tila mas gumaan na ang mga gabing pagbabantay ni Mang Lando. Hindi man sila palaging nagtatawanan o nag-uusap. Sapat na sa matanda ang presensya ng bata. Tahimik, palaging nakangiti, masunurin at matulungin. Palagi nitong hawak ang lumang sako na pagmamay-ari daw ng kanyang ama. Katulad ni Lando, hindi rin alam ni Kiko kung anong nangyari sa kanyang ama. Nagulat na lamang ito ng isang araw, mag-isa na din siya. May lumang sugat si Mang Landong naramdaman. Tila nakikisimpatya. Nauunawaan ang nararamdaman ng bata. Nang gabing yun, tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito katulad ng normal na katahimikan. Hudyat ng pagpapahinga o pagkalma ng gabi. Para bang nagbabadya. Katahimikan na maririnig mo bago bumulusok ang panganib. Mang Lando, may narinig po ako. Wika ni Kiko. Nakaramdam din ng matanda. Pinakinggan ng paligid. Isang mahinang kaluskos ang narinig. Mabigat, mabagal. Para bang may dumaraan sa pagitan ng mga tanim na mais. Ito na ang pagkakataon. Matagal kong inantay to. Sumunod ka lang sa akin. Wika ni Mang Lando. Malamig man ang tinig. Mararamdaman mo ang pagprotekta sa bata habang hawak niya ang lampara. Habang pinupunta nila ang pinagbula ng tunog, muli nilang nakita ang maliit na aso na minsan nang nagpakita kay Mang Lando. Nakatayo ito sa may kanto. Nakatingkayad. Nakapirme at nakangisi. Pero hindi itong ngisi ng normal na aso. Masyadong pantay ang pagkakaangat ng labi. Parang tao. Wag niyo pong lalapitan. Wika ni Kiko. Ano ka ba, Kiko? Aso lang yan, huwag ka matakot. Sinubukang hilahin pabalik ni Kiko ang matanda. Ngunit hindi ito nagpaawat. Lumapit si Mang Lando, hakbang ng hakbang. Nang unti-unti nang sumara ang distansya, unti-unting lumaki ang anino. Tumaas ang anyo. Malalim na alulong ang lumabas dito. Nang umabot si Mang Lando na halos 5 hakbang na lamang ang distansya, huminto ito at nanigas. Ang akala niyang maliit na aso sa malayo, hindi pala aso. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. Tumunog ang mga buto. Tila nabalian sa bawat pag-unat. Ang mga balahibo nito ay sobrang itim. Basa at tila galing sa putik. Ang mga mata nitong maitim at maliit kanina, ngayon ay lumaki at napakatingkad na pula. Ang bibig nito kanina na nakangisi, biglang ibinuka. Napakalaki, napakahaba, hanggang sa umabot na sa pisngi. Halos hanggang tenga ang lawak ng pagkakabuka ng bunganga nito. Malalaki ang mga ngipin, tila napakadaling kumain ng laman. Gapunan. Isang matagal na kwento ng matatanda. Isang nilalang na naninira, nag-aagaw ng ani at buhay ng may-ari ng lupa. Malakas, maliksi, may matinding galit sa mga taong nakakasalamuha. Bago pa man makagalaw si Mang Lando, kumalabog na ang lupa. Tumalon ang gabunan at mabilis itong nakalapit sa matanda. Mang Lando! Takbo! Wika ni Kiko. Hinila ang laylayan ng damit ng matanda. Ito ang nagpabalik ng kanyang ulirat. Napatakbo ang dalawa. Pabulusok sa labis sa takot. Hindi alam ng matanda na kaya pala nitong tumakbo na parang lumilipad na. Halos tumalon na si Mang Lando sa sobrang bilis ng takbo. Ngunit kahit anong bilis nila, mas malakas ang yabag ng nilalang sa likuran. Parang kabayong tumatakbo.
Malakas, mabigat at mabilis. Isang kamay ng gabunan ang humablot ng lupa, kumayod ng malalim na uka. Kung natamaan sila, siguradong napigtas ang kanilang laman. Dito tayo! Dito tayo sa likod ng puno! Nagtago sila sa lumang puno ng akasya. Parehong hingal na hingal. Ngunit hindi sila ligtas. Unti-unti nang lumitaw ang gabunan mula sa dilim. Sa bawat hakbang nito, bumabagsak ang pawis at putik mula sa katawan. Tumutulo ito sa lupa. Paglapit ito sa puno, kagad silang naamoy. Hindi na nagaksaya ng panahon si Mang Lando. Itinaas nito ang kanyang itak. Binuksan ang lampara. Inundayan niya ito ng malakas na hampas. Tumama ito sa mukha ng nilalang. Pumutok ang balat nito. Lumabas ang malapot na parang dagta na kulay itim. Sisindihan pa sana niya ito gamit ang apoy ng lampara, ngunit tila hindi nasaktan ng gabunan. Sa halip ay lalo pa itong nagalit. Sinunggaban siya ng nilalang. Tumilapon sila. Gumulong. Kinailangan ni Lando na hawakan ang panga nito para hindi siya kagatin. Umaagos ang laway, parang asidong kumukulo. Mang Lando! At mula sa likuran ng nilalang, pinukpok niya ito sa ulo ng pagkalakas gamit ang isang malaking bato. Bagya itong napatras, sapat para makatayo si Lando at makatakbo. Patuloy ang habulan, ang ingay, ang putik, ang malalim na hininga ng halimaw. Lahat ng ito ay nagmistulang dagungdong sa tahimik na lupain. Nang sumikat na ang araw, tila biglang nawala ang nilalang. Gayunpaman hindi nag-aksaya ng panahon si Mang Lando. Sugatan, galit at hinihingal. Dumiretso ang matanda kasama si Kiko sa kakilala nitong albularyo. Pagpasok niya, agad siyang sinita ng matanda. Lando, bakit parang binugbog ka ng 5 tikbalang? Ano bang ginawa mo? Sabi na magkakaroon ka rin ng katapat eh. Ano nangyari? Nagsungit ka na naman? O di kaya naman inirapan mo sila? Huwag mo kong pagtripan, Urog. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo patungkol sa mga gabunan. Nakakamangha talaga, no? Nakakamangha ka! Ikaw na nga itong nangingi ng tulog. Nagawa mo pa akong sungitan. Kung sigurado kang gabunan ang iyong nakita, hindi ka dapat nag-iisa. At lalong, hindi ka na dapat naglalakad sa gabi. Anong dapat? Ikaw ang albularyo, sabihin mo kung paano ko matatapos to. Ikaw ang may alam kaya tumulog ka. Ay, nako. Wala ka pa rin talagang pinagbago, Lando. Hanggang ngayon, puro galit at yabang pa rin ang dala mo. Kaya iniiwan ka ng mga tao. Hindi na nakapagpigil si Lando. Tinulak niya ang mesa. Nagkalat ang mga bote at mga pinatuyong dahon. Ano? Anong sinasabi mo? Tumayo si Mang Urog. Hindi upang lumaban, kundi pigilan ang matanda. Pagod na siya sa pag-uugali ni Lando. Lumapit si Kiko. Nakatingin sa albularyo, para bang nanghingi ng awa. Napahinto sa pag-alis si Mang Urog. Nakita niya ang batang paslit. Marumi, payat at halatang pagod na rin. Ngunit kahit ganun pa man, hindi nito iniwan si Lando. Napabuntong hininga ang matandang albularyo. Kumuha ito ng isang lumang tela. Para sa'yo, bata. Proteksyon. Huwag mong tatanggalin at makinig ka. Hindi ang matanda ang dapat tumawak nito kung hindi ikaw. Ikaw ang magtataboy sa gabunan. Ikaw lang ang papakinggan ng lupa. Wika ng matandang albularyo bago niya tuluyang pinaalis ang dalawa. Kinagabihan muling nagbantay sila Mang Lando at Kiko. Galit na galit pa rin ang matanda sa sinabi ng albularyo. Wari nito, hindi man lang sila tinulungan.
Ngunit nang ipakita ni Kiko ang inabot sa kanya ni Mang Urog, kahit papano nabawasan ang pagkunot ng noo nito. Isang peraso ng tela na may nakaguhit na lumang simbolo. Nang umihip ng napakalakas at napakalamig ang hangin, alam nila sa sandaling iyon na numbalik na muli ang nilalang. Sa gitna ng maisan tumindig ang gabunan, tila narito upang maningil. Mas malaki kumpara kagabi. Mas mabilis at higit sa lahat, mas galit. Doon nagsimula ang pinakamatinding engkwentrong naranasan ni Mang Lando sa buong buhay niya. Mabilis, marahas at walang patawad. Tumalon ang gabunan. Tinangkang patayin si Lando ngunit kagad humarang si Kiko dala-dala ang tela. Hindi alam ng dalawa kung para saan o kung paano nangyari. Ngunit biglang napatras ang nilalang nang makita ito. Umalulong ng pagkalakas-lakas, halos nakakabingi, dahilan upang takpan ni Kiko ang tenga at muling bumalik ang nilalang. Sumugod muli ang gabunan, halos bumagsak na ang buong linya ng mais. Inundayan nito ni Lando ng itak. Tumagos ang talim sa balikat nito. Ngunit ang halimaw ay hindi pa rin natitinag. Nagtulungan muli ang dalawa. Sinunggaban silang pareho pero kaagad nakaiwas. Gumapang sila sa lupa. Nagkanda sugat-sugat. Munti ka nang maipit sa ilalim ng katawan ng nilalang pero hindi sila tumigil. Sa gitna ng kaguluhan tumayo si Kiko. Hinawakan ng maigpit ang tela at muling inangat ito. Muling napasigaw ang nilalang. Nang umilaw ang kulay gintong simbolong nakaguhit dito, ginamit itong pagkakataon ni Mang Lando upang tuluyang pugutan ng ulo ang nilalang. Matapos ang ilang pagtaga ni Mang Lando, tuluyang tumigil ang nilalang. Nagliyab ang balat nito sa malamlam na kulay asul. Nagsimulang mangisay ang katawan. Bumagsak, naglaho at naging usok. Hanggang sa tuluyan ng walang natira, kundi ang putik at amoy ng luma at basang lupa. Nang matapos ang lahat, hindi kagad nakapagsalita si Lando. Nakaupo lamang siya, nanginginig, pagod at hindi makapaniwala. Bata! Kiko, maraming salamat. Sa unang pagkakataon nagpasalamat ang matanda. Ngumiti ang bata nang marinig ito. Pagod man, pero masaya. Simula noon, inampunan ni Mang Lando ang bata. Tinuruan niya itong magtanim, magbenta, at ang dating tindahang iniwan ng mga tao, ngayon ay unti-unting napupuno. Hindi na nakasimangot ang matanda. Hindi na nag-iisa. At hindi na rin puno ng galit. Sa halip, araw-araw merong batang tumatawag sa kanya. Mang Lando! Mang Lando! May bumibili po oh! Sa mahabang panahon, nakita nila ang ngiti ni Mang Lando, ang mahusay na matanda sa pagtatanim, na palaging nakasimangot. Pasko na, mamamasko ka ba? Maniningil ka ba? Nasa toxic environment ka ba, kabayan? Kailangan mo ba ng pampaamo sa tao? Sa ninong mo, sa mga sinisingil, or sa trabaho, mga kabayan, kung nasa toxic environment ka. Subukan mo to. Kaluban de pampaamo. Mga kabayan, may sangkap to sa loob May mga sangkap to sa loob. Itong kaluban, galing pa to sa Negros. Gawa ng mga katutubo, itong parang banig. Pero yung mga sangkap sa loob, ang kumuha nun, Antingeros del Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas, sila yung bumuhay sa mga sangkap upang maging pampaamo sa tao at sa negosyo. JD, paano gagamitin yung kaluban? Sobrang simple lang, kabayan. Meron tong free na gabay po lang tela pouch. Ilalagay mo lang yan sa loob ng pouch, dalhin mo palagi, lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang. Let it work for you. Bagay nga to sa mga nasa sale, sa mga naniningil, at sa mga mamamasko, mga kabayan, para mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Kung interesado ka sa ating kaluban, fast-facing ang stocks nito, mga kabayan. Kung meron kayo nakitang stocks, kunin nyo na kagad. I-visit nyo ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.